May paniniwala ang ilan na bago ang tinatawag na Great Flood, ibang-iba ang mundo kaysa alam natin ngayon. Isang panahong puno ng hiwaga, kapangyarihan at takot. Isang panahong ang kalikasan ay tila mas malakas kaysa tao. At ang mga kwento ay hindi lamang alamat kundi babala. Ayon sa mga sinaunang salaysay, may mga nilalang na namuhay noon na hindi na natin nakikita ngayon. May mga pangyayaring nagbago sa takbo ng kasaysayan. At sa huli may isang pangyayaring nagbago sa lahat. Sa pagitan ng 4,000 at 5,000 years ago, bago ang tinatawag na Great Flood, ibang-iba ang mundo kumpara sa alam natin ngayon. Parang hindi pa ito ang mundong nakasanayan natin. Sa mga kwento at sinaunang aklat, inilalarawan ang panahong iyon bilang isang luntiang paraiso kung saan sagana ang kalikasan, mas malalaki ang mga halaman, mas mabangis ang mga hayop at mas misteryoso ang buong mundo. Pero sa likod ng kagandahang iyon ay may nakatagong panganib. Habang tila walang limit ang paglago ng mga halaman, may mga dambuhalang nilalang na gumagala sa kagubatan at sa unang mga komunidad ng tao ay may mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi raw ganap na tao, mga pinunong kinatatakutan na sa pilitang kumukuha ng buwis o alay. Sa dokumentaryong ito, bubuuin natin ang larawan ng mundong iyon at iisipin kung ano ang pakiramdam na mabuhay sa panahong iyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Hindi ito simpleng paglalakad sa kalsada, kundi pagpasok sa isang mundong tila hindi ginawa para sa sukat ng tao. Ang mga puno ay napakataas, halos umaabot sa ulap. Ang mga tuktok nito ay natatakpan ng manipis na hamog na halos hindi makita. May mga higanting pako, parang gusaling puro dahon na bumubuo ng makapal na berdeng bubong at humaharang sa direktang sikat ng araw. Ayon sa ilang pag-aaral at paliwanag, maaaring may makapal na hamog na nakapaligid sa mundo noon na nagpapanatili ng init. Dahil dito, pantay ang init at mahalumigmig ang hangin. Walang matinding bagyo at walang biglaang lamig o sobrang init. At ang liwanag ay hindi matalim at hindi nakakasilaw, parang may manipis na takip ang langit na maliwanag pero hindi masakit sa mata. Sa ganitong kondisyon, mas madaling lumaki ang mga halaman, mas mabilis ang paglaki at mas malaki ang sukat at may mga kwento na ang lapad ng ilang puno ay sobrang laki na. Kahit 20 tao na magkahawak kamay ay kulang pa para maikot ang puno. Isang mundo ito na tila mas malaki, mas mabigat at mas matindi kaysa sa mundo na alam natin ngayon. At kung totoo man ang mga kwentong ito, malinaw na ang pamumuhay noon ay hindi lang simpleng pakikipaglaban para mabuhay, kundi pakikipagsapalaran sa isang mundong halos hindi akma sa tao. May mga kwento na ang ilan sa napakalalaking punong iyon ay may butas sa loob na parang natural na silid at sapat ang laki para tirhan ng buong pamilya. Hindi biro ang pag-ani ng prutas noon dahil hindi ito simpleng pag-abot lang kundi kailangan ng lubid at grupo ng tao. At ang pag-akyat ay maaaring tumagal ng ilang oras na parang umaakyat ka sa isang mataas na gusali. Pero hindi halaman ang tunay na panganib dahil ayon sa kwento, ang babala ay nagsisimula sa pagyanig ng lupa at kapag naramdaman mo iyon ay mapapahinto ka at maririnig mo ang mabibigat na yabag bago sila lumabas. Sa Book of Job chapter 40, may binanggit na nilalang na tinatawag na Behemoth. Inilalarawan ito bilang napakalakas. May mga butong parang bakal at mga kalamnan na matitibay. Para sa ilan, kahawig ito ng malalaking hayop na parang dinosaur na kumakain ng napakaraming halaman bawat araw. Hindi lang sa lupa nang gagaling ang panganib. Sa himpapawid may mga lumilipad na reptile na may lawak ng pakpak na umaabot sa 40 feet. May malalaking ibon ding parang mandaragit na umiikot sa itaas ng mga tirahan ng tao, nangingisda sa ilog at minsan ay biglang umaatake. Isang batang hindi nag-iingat ay maaaring mawala sa isang iglap, kaya ang mga bubong noon ay pinapatibay ng kahoy at bato at ang mga pader ay itinatayo ng mas mataas. At kapag papalubog na ang araw ay walang lumalabas mag-isa. May utos daw noon na mamuno sa mga hayop. Pero paano mo pamumunuan ng isang nilalang na may lakas na katumbas ng 20 tonelada at walang sawang gutom? Kaya hindi puro lakas ang kailangan kundi talino at pag-iingat dahil ang mabagal at pabaya kadalasan ay hindi nagtatagal. Ang mabuhay sa mundong iyon ay parang araw-araw na pakikipaglaban kung saan bawat desisyon ay pwedeng maging huli mo na. Pero ayon sa ilang sinaunang kwento, hindi raw mga hayop ang pinakamatinding panganib. Dahil ang tunay na bangungot ay nagsimula ng itaas ng tao ang kanilang tingin sa langit at doon daw nagsimulang magbago ang lahat.
May mga kakaibang liwanag na bumaba mula sa kalangitan na hindi parang bituin o buwan at hindi rin bulalakaw na mabilis na dumadaan, kundi mga maliwanag na ilaw na gumagalaw na parang may kontrol at diretsyong bumababa sa mga lugar noon. Ayon sa mga lumang teksto, lalo na sa Book of Enoch, tinawag silang Watchers at nagpakita sila sa liwanag ng araw at pumasok sa mga lungsod na parang may karapatang mamuno at may presensya na walang naglakas loob kumontra. Ang unang ikinagulat ng mga tao ay ang taas nila na tinatayang nasa pagitan ng 8 hanggang 10 feet, mas mataas kaysa sa sinumang kilalang higante ng tao. At hindi lang laki ang kakaiba dahil ang balat daw nila ay may mahinang liwanag, parang metal na may ilaw sa loob. At kahit sa dilim ay kita pa rin sila. Ang mga mata nila ay malalaki at matalim na parang may sariling liwanag na tila may apoy o bituin sa loob. At ang pinaka nakakabahala ay marunong silang magsalita ng lahat ng wika at alam nila ang pangalan ng bawat tao at ang mga lihim ng pamilya na parang walang maitatago sa kanila. Pagkatapos nito ay dumating ang mga regalo tulad ng mga binhi na tumutubo ng kalahati ng normal na panahon, kaya mas mabilis ang ani, mga kaalaman sa paggawa ng bakal para gumawa ng mas matitibay na armas at kasangkapan, kaalaman tungkol sa galaw ng mga bituin at planeta, at mga halamang gamot na kayang magpagaling ng sakit na dati ay tiyak na kamatayan. Sa Book of Enoch, binanggit ang mga pangalan ng ilan sa mga leader ng Watchers tulad ni Shemahasa na namuno sa kanilang paglapag, si Azazel na nagturo kung paano gumawa ng espada, si Bat, kalasag at armor. At ayon sa kwento ay dito nagsimula ang mas planado at malawakang digmaan, at si Barakel na nagturo tungkol sa astrology at mga tanda sa langit. Parang bigla ang pagbuhos ito ng kaalaman na maaring abutin ng maraming henerasyon bago madiskubre ng tao ng natural at tila isang regalong nahulog mula sa langit. Pero ayon sa maraming kwento ay may kapalit ang bawat biyaya. Ayon sa salaysay, hindi ginto o pilak ang hinihingi nilang kapalit kundi mas mahalaga pa roon. At dito nagiging mas madilim ang kwento. Sa Genesis chapter 6, malinaw ang nakasulat na nakita ng sons of God ang mga anak na babae ng tao at pinili nilang gawing asawa ang sinumang magustuhan nila. Sila ang pumili at sila ang nagpasya. Isipin mo ang takot ng mga pamilya noon, mga ama at ina na walang magawa kundi magtago sa loob ng bahay, habang ang kanilang mga anak na babae ay dinadala ng mga nilalang na tila galing sa langit at may kapangyarihang hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. Ayon sa kwento, nang mangyari ang mga ipinagbabawal na pagsasamang ito ay may nabago sa mismong kalikasan ng tao na parang may puwersang hindi kabilang sa mundo ang pumasok sa mismong likas na anyo ng tao. Nagbuntis ang mga babae at dumaan sa karaniwang haba ng pagbubuntis. Pero pagdating ng panganganak may kakaiba. Ang mga sanggol ay isinilang na halos 3 feet ang haba, bukas na agad ang mga mata at tila mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang mga komadrona na sanay sa karaniwang panganganak ay agad nakaramdam na may mali at hindi ito iisang kaso lamang o simpleng kakaibang pagbabago kundi paulit-ulit na nangyari ayon sa salaysay. Tinawag silang Nephilim at sinasabing mga anak ng nilalang mula sa langit at ng tao. At ang sakit na dinanas ng mga ina ay matindi na parang napupunit ang katawan mula sa loob at may ilan na hindi nakaligtas sa mismong panganganak. May ilang lumang kwento na tumutukoy sa mga kapanganakang ito bilang tanda mula sa langit. Pero sa kaso ng Nephilim, ang himala ay naging simula ng bangungot. Mabilis ang kanilang paglaki. Sa loob lang ng ilang buwan nakakagalaw na sila ng maayos. Sa edad ng mga 2 taon may lakas na sila na parang isang ganap na lalaki. Nakakabasag sila ng gamit ng hindi sinasadya at nakakasakit ng ibang bata dahil hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Sa edad ng mga 5 taon, kasing laki na sila ng isang ganap na lalaki. Pagsapit ng 10 taong gulang, lumalagpas na sa 10 feet ang taas nila. At sa ganap na paglaki, may ilan na umaabot sa 12 hanggang 13 feet. Kaya sa paningin ng tao, para silang mga buhay na higante. May mga lumang teksto na nagsasabing may mas malalaki pa roon. Maaring may labis na paglalarawan sa ilang detalye, pero malinaw ang mensahe na may bagong lahi raw na lumitaw na mas malakas, mas malaki, at hindi lubos na tao. Dito nagsimulang maging mas madilim ang mundo ng sinaunang panahon. Dahil ayon sa salaysay, ang mga Nephilim ay hindi lang basta malalaki, kundi parang mga higanting nilalang na higit sa karaniwan na kayang bunutin ng batang puno, na parang sangalang at kayang buhatin ng bato na hindi maigalaw ng 10 malalakas na lalaki kahit sabay-sabay pa.
at kayang pumatay ng mabangis na hayop gamit ang sariling kamay sa isang hampas lamang. Pero hindi raw ang kanilang katawan ang pinakanakakatakot kundi ang kanilang isip dahil mabilis silang matuto at habang bata pa ay kaya na nilang magsalita ng komplikadong wika at maunawaan ang mga komplikadong ideya sa bilang at pag-iisip na lampas sa karaniwang kaalaman ng tao noong panahong iyon. Gayunpaman may kulang dahil ayon sa kwento ay wala silang awa sa kapwa na parang hindi ito kasama sa kanilang likas na pagkatao. Sa Book of Enoch may bahagi na nagsasabing inubos nila ang pinaghirapan ng tao. Una nilang kinain ang mga ani, pagkatapos ang mga alagang hayop at kalaunan pati ang mga mababangis na hayop sa paligid hanggang wala nang matira para sa karaniwang tao. Para sa kanila, ang tao ay parang gamit lamang at hindi kapantay, kundi parang baka o gamit o ari-arian. At kung kaya mong durugin ng isang ama gamit ang isang kamay, ay bakit ka susunod sa kanya? Habang bata pa lamang, may ilan na raw pumapatay dahil sa galit o simpleng pag-usisa o pagkainip at wala silang pagsisisi o pakiramdam na mali ang ginawa nila. Nang tuluyan silang lumaki, hindi na raw sila kontento na maging anak lamang kundi gusto nilang maging hari. Isipin mo ang isang pinuno na higit 13 feet ang taas at may lakas na hindi masukat at may gutom na katumbas ng daan-daang lalaki at sa panahong iyon ay walang pulis, walang korte at walang batas na kayang ipatupad laban sa kanila kaya ang salita ng higante ang nagiging batas. Kapag may kumontra ay nawawala na lamang ng walang paglilitis o paliwanag at sa Genesis ay tinawag silang giburim na mga makapangyarihan noong unang panahon at tinawag din silang mga kilalang makapangyarihan dahil sila ang mga alamat at mga pangalang kinatatakutan at hinahangaan. Nagtayo raw sila ng mga palasyo sa matatabang kapatagan at nagpatayo ng mga lungsod na may makakapal na pader at humingi ng mabibigat na buwis o alay tulad ng butil, hayop at mamahaling metal at ang pinakanakakatakot na hinihingi ay mga kabataang babae. Nagpatayo rin sila ng malalaking estatwa para parangalan ng kanilang sarili bilang simbolo ng kapangyarihan sa gitna ng lupaing dati ay tahimik at masagana. Habang lumalaki ang kanilang impluwensya ay unti-unting nawawala ang dating balanse ng mundo at nagtayo sila ng mga templo at altar at nagkaroon ng mga ritual kung saan malinaw na sila ang nasa itaas at ang tao ay nasa ibaba hindi bilang kapantay kundi bilang alipin o minsan ay parang hayop. Pero may isang problemang hindi nila matatakasan at iyon ay gutom dahil paano mo pakakainin ang mga nilalang na kasing lakas ng daan-daang tao at kumakain na parang isang buong komunidad bawat araw. Ayon sa Book of Enoch, unti-unting lumala ang sitwasyon dahil inubos muna ang mga ani pagkatapos ang mga alagang hayop at nang wala nang matira ay tumingin sila sa tao. May mga lumang tradisyon na nagsasabing nagkaroon ng yugto ng pagkain ng kapwa-tao kung saan ang pagkain ng laman at dugo ng tao ay naging paulit-ulit na gawain at sa ilang kwento ay ginagawa pa bilang pampublikong ritual. Baliktad na ang mundo dahil may mga altar kung saan iniaalay ang tao sa harap ng takot na komunidad at lumaki ang mga bata na nakikita ang mga eksenang ito at natutunan nila na walang halaga ang buhay ng tao at pwedeng itapon ng isang tao na parang basura. Sa Genesis, inilalarawan ang mundo noon bilang puno ng matindi at tuloy-tuloy na karahasan. Araw-araw may pagpatay. May mga bangkay na iniiwan sa lansangan bilang babala sa sinumang magtatangkang sumuway. May talata rin na nagsasabing ang bawat iniisip ng tao ay patuloy na masama. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang pagkasira ng mundo noon. May mga alamat sa Greek mythology tungkol sa mga Titan na kumakain ng sariling anak. At para sa ilan maaring ito ay malabong alaala ng mas sinaunang takot at paglipas ng maraming siglo ay may binanggit na higante sa Biblia na si Goliath na tinatayang halos 3 metro ang taas at maaring isang huling anino na lamang ng mas malalaking nilalang noong unang panahon ayon sa ilang interpretasyon. Sa panahong iyon ang takot ay parang hangin na. Hindi mo man nakikita ay naroon palagi at araw-araw. Ang tao ay humihinga ng pangamba na tila wala ng pag-asa ang mundo. Pero ayon sa salaysay, hindi lamang ang mga Nephilim ang dahilan ng pagbagsak dahil naroon pa rin ang kanilang mga magulang na tinatawag na Watchers at hindi sila tumigil kundi patuloy silang nagturo at patuloy na dumaloy ang ipinagbabawal na kaalaman. Bigla raw nagkaroon ng pagkakataon ng ordinaryong tao sa mga armas at kaalaman na hindi pa dapat umiiral noon. Isipin mo, bato at kahoy pa lang ang gamit nila. Pero sa loob ng isang henerasyon, marunong na agad silang gumawa ng bakal at matitibay na sandata.
Parang may bigla ang pagbuhos ng kaalaman na sumira sa balanse ng lipunan. Sa Book of Enoch, detalyado ang mga pangalan at aral dahil si Azazel ang nagturo kung paano gumawa ng espada, kutsilyo, kalasag at baluting bakal, at bago yon ay personal lamang ang mga away. Ngunit pagkatapos ng mga aral na ito ay naging organisado ang digmaan at dumami ang namatay. At ang mga nayon ay hindi na nakaranas ng kapayapaan. Hindi lang pagpatay ang itinuro, tinuruan din nila kung paano impluwensyahan ng tao at kontrolin ng damdamin nito. Ipinakita rin nila ang mga metal sa lupa at kung paano ito gawing alahas at palamuti. May banggit pa ng paggamit ng pulbos para padilimin ang mga talukap ng mata. Sa panahong iyon, ang mga practice na ito ay may malaking epekto dahil naging sandata ang sobrang pagtingin sa panlabas na anyo at nasukat ang halaga ng tao base sa itsura. At may mga babae na nagpaligsahan para makuha ang atensyon ng mga nahulog na nilalang mula sa langit, at may mga lalaki na nagpaligsahan din para sa simbolo ng kapangyarihan at itsura. At ayon sa kwento, hindi pa rito natapos ang pagbagsak dahil mas marami pang kaalaman ang ibinuhos at mas lalo pang gumulo ang mundo. Hindi pa roon natapos ang mga itinuro ng mga watchers ayon sa salaysay dahil may isa pang binanggit na si Araros na nagturo ng mga mahiwagang panalangin at salita, at si Kasdea na nagpakilala ng paggamit ng mga ugat at halo ng iba't ibang sangkap na tinawag na paghahalo ng mga halamang may kakaibang epekto na hindi lamang para sa katawan kundi para baguhin ang isip at buksan ang kamalayan sa mga ipinagbabawal na realidad. Si Barakel ang nagturo ng astrology kung saan unti-unting nailipat ang tiwala ng tao mula sa lumikha papunta sa galaw ng mga bituin, at si Kokabel ang nagturo tungkol sa mga pangkat ng mga bituin. Habang si Penamu naman ang nagturo ng pagsusulat at kung paano gamitin ang kaalaman, hindi lang para magturo kundi para manlinlang. Unti-unting sinamba ng tao ang langit sa halip na ang lumikha. Sa Genesis chapter 4, may nakasulat tungkol sa lahi ni Cain na parang nagpapakita ng biglaang pag-unlad ng kultura. Nariyan si Tubal-Cain na inilalarawan bilang dalubhasa sa paggawa ng bronze at iron at gumawa ng mga kasangkapan at armas na nagbago sa takbo ng lipunan. At nariyan din si Jubal na lumikha ng mas komplikadong mga instrumento sa musika tulad ng harp at flute na kayang gumawa ng tunog na nakakaakit at nakakaimpluwensya sa damdamin ng tao. Ang musika na dapat sana ay magbigay ng katahimikan at pag-angat ng loob ay naging tuloy-tuloy na ingay sa ilang lungsod, at may mga handaan na tumatagal ng ilang araw kung saan ang ritmo ay nagpapamanhid ng konsensya at unti-unting nawawala ang katahimikan. Parang binigyan ng napakalakas na kaalaman ang isang lipunang hindi pa handa gamitin ito ng tama. Habang gumagaling sila sa paggawa ng armas, alahas at mga ritual, mas lalo namang dumami ang karahasan sa mundo. May mga lungsod na may makakapal na pader, matitinding armas at walang tigil na kasiyahan. May mga gawain din na pakikialam sa likas na anyo ng buhay. Sa ilang bagay, mas maunlad pa sila kaysa sa mundo ngayon. Pero ayon sa kwento, wala silang tunay na kabutihan sa loob. Sa panahong iyon nabuo ang malaking pagitan sa pagitan ng dalawang uri ng tao na sabay na nabubuhay sa iisang planeta dahil may isang grupo na nagtatayo ng imperyo ng bato at metal at may isa namang namumuhay sa simpleng tolda at pilit pinanghahawakan ang alaala ng mundong hindi pa tuluyang nasisira. Sa madaling salita, may dalawang uri ng tao na magkasabay na nabubuhay pero hindi sila talaga magkasundo. Sa isang panig ay ang sibilisasyon ni Cain na ayon sa Genesis ay nagtayo ng unang lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak na si Enoch, at sa loob ng lungsod na iyon ay may matataas na pader na gawa sa magaspang na bato na hindi lamang laban sa tao kundi para hadlangan ng malalaking mandaragit sa labas, at may malalaking tarangkahan na bronze na pinatibay gamit ang kaalamang ayon sa kwento ay galing sa Watchers. May mga bantay na nakatanaw sa malayo. Sa loob ng lungsod hindi tumitigil ang ingay. Araw at gabi ang pagkalampag ng bakal sa mga pandayan ni Tubal-Cain at ang musika ni Jubal ay maririnig sa buong lugar. Mabilis ang kalakalan, may mga ritual at pagsamba, at sa gitna ng lahat ay ang mga higante na tinitingala na parang mga Diyos na buhay. Magkakasama sa iisang lugar ang karangyaan, kasiyahan at matinding takot, ngunit sa labas ng mga pader sa kabundukan at matataas na kapatagan ay may ibang grupo na ang lahi ni Seth. Sa Genesis chapter 4 verse 26 ay may nakasulat na noon, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon.
At ibig sabihin ay may mga taong pumili ng ibang direksyon. Hindi sila nagtayo ng mga lungsod na may pader, kundi namuhay sa mga tolda at malapit sa kalikasan at hindi sa artipisyal na mundo ng metal at bato. At tinanggihan nila ang teknolohiya ng digmaan at ang lihim na gawain at ritual ng mga lungsod. Wala silang hukbo at wala silang higanteng hari. Ang hawak lang nila ay ang mga kwento na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang alaala ni Adan, ng hardin at ang pangako ng pagtubos. At sa loob ng maraming taon, ang paghihiwalay na ito ang nagpanatili sa kanilang lahi. May ilang interpretasyon na nagsasabing ang mga lalaking mula sa linya ni Seth na dating hiwalay ay nagsimulang tumingin patungo sa mga lungsod ni Cain at nakita nila ang kakaibang karangyaan at mga babaeng may pintadong mata na isang praktis na ayon sa Book of Enoch ay itinuro ni Azazel. Nakakita sila ng musika at kapangyarihan at tila seguridad sa loob ng matitibay na pader at mula sa mga bundok ay bumaba sila at unti-unting nanaig ang tukso kaysa sa kabanalan at ang mga tolda ay napalitan ng komportabling bahay na bato at nagkaroon ng pag-aasawa at nawala ang dating paghihiwalay. Nang tuluyang bumagsak ang huling harang ay kumalat ang korupsyon ng lungsod na parang virus at ayon sa interpretasyong ito ay hindi dumating ang baha dahil may ilang masasama lamang, kundi dahil pati ang mabubuti ay nahawa na rin at naging iisa ang lipunan sa pagkalubog sa kasamaan. Sa Genesis chapter 6 verse 12 ay nakasulat na ang lahat ng nilalang ay nasira ang kanilang landas. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng kasalanan. Parang may mas malalim na pagkasira sa mismong kaayusan ng mundo. May mga sinaunang aklat tulad ng Book of Jasher at Book of Jubilees na nagsasalaysay ng mga ipinagbabawal na paghahalo ng iba't ibang nilalang. Isang direktang paglabag sa hangganang itinakda ng Diyos. Sa iba't ibang kultura, may mga alamat tungkol sa mga nilalang na halo ang anyo, tulad ng Centaur, Minotaur at Chimera sa Greek, Egyptian at Babylonian na mga kwento. May ilan ang nagtatanong kung imahinasyon lang ba ang mga ito o baka pira-pirasong alaala ng panahong nabasag ang hangganan ng paglikha. Sa Genesis chapter 1 ay may malinaw na prinsipyo na ang bawat nilalang ay magpaparami ayon sa sariling uri nito. At yun ang hangganang itinakda sa paglikha. At ayon sa salaysay ay nabasag ang hangganang iyon at nang masira ito ay lumitaw ang mga hindi matatag na nilalang at nasira ang balanse ng kalikasan at ang mundo ay naging parang eksperimento na walang limit at walang kontrol. Sa ganitong anggulo, ang baha ay hindi lamang simpleng galit kundi maaaring isang matinding pakikialam na parang isang matinding paglilinis ng mundo para alisin ang sakit bago tuluyang mamatay ang buong daigdig. Ayon sa salaysay, umabot sa puntong mismong kaayusan ng buhay ay nasira at hindi na kayang paghiwalay ng malusog sa may sakit at ang natitirang opsyon ay alisin ang nahawa at magsimula muli. Habang ang kalikasan ay nasisira, ay bumagsak din ang moralidad ng tao at iisa na lamang ang batas na ang mas malakas ang tama at sa Genesis ay nakatala ang pahayag ni Lamech na nagsabing pumatay siya ng lalaki dahil lamang sa sugat at ng isang kabataan dahil lamang sa tulak at ipinagmalaki pa niya ito at sinabing kung si Cain ay paghihigantihan ng 7 beses ay siya ay 70 times 7. Dito isinilang ang ideya ng walang katapusang paghihiganti at sa panahong iyon ay walang korte o hukom o pulis kundi may mga armadong angkan at lungsod na may pader at higante na nangingibabaw sa lakas at kung makasalubong mo ang isang makapangyarihang tao ay maaring iyon na ang katapusan mo at kung magreklamo ang pamilya ng biktima ay sila rin ang susunod. May mga bangkay na iniiwan sa kalsada hanggang mabulok o kainin ng mga hayop at ang awa ay tila nawala at ang lupa ay napuno ng matindi at tuloy-tuloy na karahasan at pagwawalang halaga sa buhay ng iba. Pagkatapos ilarawan ang ganitong mundo ay dumating ang sandali ng pagbabago sa kalangitan dahil ayon sa naunang paglalarawan ay may makapal na ulap na bumabalot sa mundo na nagpapanatili ng init at balanse. Ngunit ngayon ay may nabago at unti-unti itong bumigay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ang tao ng kakaibang lamig sa balat, isang pakiramdam na hindi nila kilala. Sa Genesis chapter 2, may pahiwatig na noon ay wala pang ulan at iba ang daloy ng tubig sa mundo. Pero ngayon, nagsimulang mabuo ang makakapal at mabibigat na ulap na unti-unting tumakip sa dating banayad na liwanag. Nataranta ang mga tao sa itsura ng langit at pagkatapos ay dumating ang tunog ng kulog na hindi pa nila naririnig kailanman. Isang malakas na dagundong na parang hinahati ang langit at walang ninuno ang makapagsasabing naranasan na nila iyon dati. Kaya ang naramdaman nila ay purong takot at pagkatapos ay bumagsak ang unang patak ng ulan.
Sa Genesis, inilalarawan ang sandaling iyon bilang pagputok ng mga bukal mula sa kailaliman at pagbukas ng mga bintana ng langit. Tubig mula sa itaas at tubig mula sa ibaba ang nagsanib. Sa loob lang ng ilang minuto, mabilis na tumaas ang tubig at umapaw ang mga ilog. Ang mga lungsod sa lambak ay nalunod agad. Ang mga pader na dati simbolo ng seguridad ay naging bitag na nagkulong sa tubig sa loob. At marami ang hindi nakaligtas. Sa gitna ng kaguluhan ay may isang kahoy na sasakyang dagat na nagsimulang umangat sa tubig na isang hugis parihabang istruktura na walang layag at walang sagwan at itinayo ng isang matandang lalaki na ang pangalan ay Noah na pinagtawanan sa loob ng maraming taon. Habang ang pinakamaunlad at pinakamarahas na sibilisasyon sa kwento ay unti-unting lumulubog sa putik at tubig, ay may isang pinto na isinara at ang katahimikan na sumunod ay mabigat at isang buong mundo ang nabura. Ayon sa mensahe ng salaysay, may iniwan itong babala at ang tanong na naiwan ay kung may ganitong yugto nga sa kasaysayan ay handa ba tayong makinig sa aral nito?